Paano niya gagawin yon? Kasi doon sa kabuuan ng speech niya, medyo nakulangan ako eh. Paano mo gagawin mismo itong eksena mo na I will not shield the corrupt? Eh doon mismo sa speech kahapon, nag-aantay ako na sana meron siyang pangalanan ng members of the Congress na talagang iniuugnay dito ganun? sa... Oh, yun sana ang inaantay ko. Okay. I will not shield the corrupt, sabay nagpangalan. Iba pala inaasahan nito, no? Oo. Nung pagsabi niya dapat, baby, na I will not shield the corrupt. Oo. Therefore, paiimbestigahan ko sina. Ganon. Ganon. Wow. Eh di tanggal ka agad yun. Ikaw naman, di pa nga nag-iinit sa pwesto. Gusto mo tanggalin ka agad. Hindi naman. Lamang ay ang problema po kasi nga unang-una ang unang-unang ginawa kasi ni Pangulong Marcos nung siya'y naupo, inabolish, nilansag niya yung Presidential Anti-Corruption Commission. Yan dapat ang pwedeng mag-spearhead o mamuno sa kahit anong effort para makuha itong nakaw na yaman. Kanya lang, tinanggal ni Pangulong Marcos. So, Abangan na po ninyo, ha? Ito pong mga developments sa lagay po ng panahon kasi kung sakasakali po tayo'y uulanin, malamang po maapektuhan po yung dami na pupunta dyan, lalo na po sa mga masakitin, sa mga nakatatanda, pero sana nga po, hindi po ito lamang tuwing linggo. Sana po hindi po lamang ito, baby girl, tuwing may okasyon o petsa po na dapat po nating alalahanin o gunitain. At sana nga po ito po'y magtuloy-tuloy, mawalang galang lang po. Opo, sa lahat magtuloy-tuloy in the sense na hindi po natin pahupain ang ating pong naglalagablab na mga damdamin ngayon sa usapin po ng talamak na korupsyon sa gobyerno ng Pilipinas. Good morning, baby girl. Good morning, baby. Tama ka naman dyan. Sige. Kaya nga, yun din agad ang tanong ko kay Kiko di kahapon. Kung meron pa bang susunod, yung mas malaki. Sanib puwersa na, sama-sama na. Mapag-uusapan naman yan. Palipasin muna natin itong magaganap sa linggo. Sa Luneta po, alas 9. Sa EDSA People Power Monument, mga kapatid, alas 2 ng hapon. Okay. O sige, sa mga kapatid, mamaya po meron tayong replay ng ating pong Think About It episode kasi nga po inaayos natin dito yung mga visuals. Sa radyo po, no problem. Pero po sa television kasi kinakailangan po nalagyan po ito ng mga mapapanood po natin para makakonect po tayo sa issue. Gusto ko nga sanang i-update ang ating pong dito, episode. Pero alam niyo, ako po'y naaawa na sa ating mga manggagawa sa ating himpilan na pagal na po dito sa ating paghahatid ng ating pong Think About It. Although ang update ho lamang ho naman dito ay yung pong freeze ng mga sinasabing accounts ng ilang pong individual, pero hindi pa kasali dyan ang mga patron nitong mga sinasabing mga magnanakaw sa pera po ng gobyerno. Ngayon, mga kapatid, ang isa po sa mga update ngayon dito po sa isyong ito, mga kapatid, ay ito nga po mismo na unang mga pagpupulong po ng CIC. Alright? And ang isa pa pong update dito, mga kapatid, ay ang katotohanan na sa ngayon... ICI. Oh, I'm sorry. Oo, nagulat ako. Sino si ICI? ICI, baby. ICC. ICI. Sorry. Iba yung ICC. Sorry, baga. Iba yung ICI. Okay. Independent Commission for Anyway, sige. Infrastructure. So, ito ho muna, mga kapatid, baby girl. Ito ho, mga kapatid, ang pinakamalaking balita ngayon habang tayo nakantabay po sa ating News 5, alam niyo naman po siguro nag-resign si Martin Romualdez. At ang sinasabi nga daw po niya ay ayaw na ho niyang masadlak pa ho ng lubos sa putikan ang imahe ng Kamara de Representante at gusto niya daw hong gusto niya raw pong, mga kapatid, nais daw po niyang maprotektahan din ang Pangulo. Use code PANDA100 and get 100 pesos off. Taste good deals from McDonald's, Domino's Pizza. Dito po sa isyong ito. Nag-resign siya at meron pong inihalal kahapon na bagong House Speaker. Mamaya po ang ating pong analysis dito po sa bagong House Speaker natin sa kanya pong talumpati. But meantime, Madam Chair. Yes, Mr. President. Sa Mr. Speaker. Mr. Speaker. Okay. Speaker. Okay, so what's the pleasure of the lady from Tondo? Pakikumpleto, Tondo, Manila. Tondo, Manila. Thank you so much, Mr. Chair. Ito nga po, mga kapatid, meron na po tayong bagong House Speaker sa katauhan po ni House Speaker Faustino Bojidi III. Before that, Madam Madam Speaker. Chair, oo. Madam Speaker. Kasi kahapon, akala ko si Ma'am Lisa yung nag-preside. Mapasin mo? Medyo, Oo nga. pansin mo, no? Pabi ko, parang, ano lang pala, medyo, parang Mainit nga ulo nahahawig niya. ng kaunti. Habang Kaloka-like ang tawag. Pero kahapon, habang nagkakaroon ng nominal voting,
gusto ko makatulog, ha? Kasi akala ko yung sorry po, yung yung dating sinisimbahan ko na pare, Oo. Sarina Balba Guevara, Oo. Aaron Tolentino, Oo. Erwin Ocaña, Dimpy Fernandez. Kamag-anak ni Kuya Cesar. Ah, Oo. Jose Marie Perez. Yun. Okay sigurong host yan sa Bingguhan. Jen Rebuta. Sabi ko, pwede mabigyan natin ng bravo yan para medyo... Para magka-energy ng konti. Okay. Anyway, sorry po medyo nabanggit ko lang kasi nga doon sa nominal voting kasi. Nominal voting pero walang Walang explanation. explanation. Kaya lang merong isang nag-explain. Kaya muna. Ano ang take mo doon sa resignation nitong si Mr. Speaker? Sa resignations ni Mr. Speaker, well, unang-una sa lahat, maganda yung latag ng kanyang mga script dito, baby. Nakalagay dito, leadership also demands difficult choices. Today, I have decided to step down as Speaker of the House. Sinabi niya rin dito na let me be clear, wala akong kasalanan at wala akong itinatago. Kasi nga po, iniuugnay yung pangalan niya dito sa flood control projects at sa budget insertions last 2025. Ang masasabi ko dito, hindi ibig sabihin na sinabi niyang wala siyang kasalanan. Pwede na tayong maniwala agad na wala siyang kasalanan. We have to wait for the final investigation talaga. Yung dulo ng investigasyon na di natin alam kung kailan ang aabutin yan. Pero, yung naging speech naman nitong si Faustino Boji D. Oo, pwede bang bago mo ako dalhin doon? Dalhin sige. mo muna ako dito sa dito muna tayo Dito kay muna Martin. tayo. Oo. Dito muna tayo kay Kasi Martin. nung una, ito pong sinasabing pag-resign ni Martin Romualdez nung una, ang sinasabi, leave of absence yung gagawin. Nung May una, ganon. oo. Tapos naging moot na yata yun. So hindi na ganon yung nangyari kasi nag-resign na siya mismo as House Speaker. Yung dahilan niya Oo. na ayaw niyang Pero, mabahiran. Sige, so dito sa pauna lang kasi 6:25 mga kapatid. sige. Opo. Ano ang take mo ngayon na meron ng bagong speaker sa Kamara de Representante na kinatawan nga po ng ika-6 na distrito po ng Isabela. Anong take mo dito? Ano ang masasabi mo dito bilang isa sa mga nag-aambag? Para maging komportable ang buhay ng ating mga mambabatas. Na nagpalit na po ng liderato din Oo nga. dito sa Kamara. Ang masasabi po natin dyan is clearly ito ang galaw para Hindi, doon ka mo sa speech niya, di ba? May sa speech sinasabi na ka. mismo, yes. Oh, Doon sa paunang bahagi ng speech niya, meron siyang binabanggit doon na hindi niya daw inaasahan yan. Medyo tawag naming mga Gen Z dyan is the reluctant savior. Wow. Ito yung binigay sa iyo yung trabaho, hindi ko inaasahan na para sa akin to, pero Okay. gagawin ko pa rin ang trabahong ito. Sa Okay. politika, parang yung nangyari kay Vince Dizon, nasa DOTR, nilipat sa DPWH. Kahit hindi para sa akin to, gagampanan ko yung trabaho ko. Pero sana, kung yung ginagawa ni Vince na very proactive, pisikalan, hindi puro chika, ganun din ang mangyari dito sa bago nating House Speaker. Ngayon, ang tanong ko, medyo classic humility framing ngayon, na parang sinasabi niya, hindi siya handa pero tatanggapin ko. Makakaasa ba tayo na itong bagong speaker natin nga ang magbabago ng sistema dyan sa Kamara? Gayong siya rin mismo ay parte ng political dynasty sa Isabela. Paano makakaasa ng pagbabago ang mga tao kung siya mismo ay parte ng politikal na dinastiya na siyang nagpapahirap sa bayan na ito? That's number 1. Number 2, baby, meron siyang sinabi dito, I will not defend the guilty, I will not shield the corrupt. Napakagandang script, pwedeng pang Star Cinema movie. Parang si Captain America ang nagsabi. Ang ganda. Ang tapang ng buong speech na yon, ha? 'Di ba? At meron pa siya mga sinasabi sa media after nun. Ngayon, ang tanong ko lang, paano niya gagawin yon? Kasi doon sa kabuuan ng speech niya, medyo nakulangan ako eh. Paano mo gagawin mismo itong eksena mo na I will not shield the corrupt? Doon mismo sa speech kahapon, nag-aantay ako na sana meron siyang pangalanan ng members of the Congress na talagang iniuugnay dito ganun? sa... yun sana ang inaantay ko. Okay. I will not shield the corrupt. Sabay nagpangalan. Iba pala inaasahan ito. Oo. Nung pagsabi niya dapat, baby, na I will not shield the corrupt. Oo. Therefore, paiimbestigahan ko sina. Ganon? Ganon. Wow. Di tanggap agad yun.
Ikaw naman, di pa nga nag-iinit sa pwesto. Gusto mo tanggalin ka agad. Hindi naman. Wala Anyway, kasi, sige. walang konkretong Okay. reforma. Ito pa Okay, isa, sige. meron siya Ano pa? sinabi. Sige. No rank, no ally, no office will be spared from Okay. accountability. Ang tanong, narinig na natin yan. Ilang beses na natin narinig yan? Okay, sige. Lalampas ba yan sa papel? Aha, okay. Talaga bang mangyayari yung no ally, Ako. no Hindi ko- rank? I cannot blame this lady from... Hindi from pa ako the- tapos! Siya! Sabi niya pa, makikinig kami sa boses nyo. Okay. Oh. Talaga ba? Okay. Napapakinggan ba talaga tayo? Ito na lang hinihiling ng mga grupo ni Nachelo Magno para dun sa transparency sa Okay. budget process. Nangyari ba? For the Yes, longest time, matagal na nilang hinihiling, hindi ma'am. naman nangyayari. Eto pa, Okay, sige. sa tulong nyo, makakapagpasa tayo ng malinis na budget. Okay. Sige. Wala ring Ah, konkretong sige. hakbang. Opo. Walang Kung- konkreto, ah, yung konkretong ako naman, hakbang. konkretong hakbang, pero with all due respect, the lady from Tondo, Manila, Thank if you you will so much, accept my Mr. manifestation and okay, and my 2 cents worth on the issue. Ito lang po, no? Mamaya po abangan nyo yung ating po ditong pag-aanalisa sa naging talumpati po ni Speaker Bogie D. Opo, at paghimay po sa kanya naging talumpati nga mismo. But again, as always, no? The benefit of the doubt. Kasi kauupo lang eh, di ba? Kauupo lang, right? Okay. The proof of the pudding is in the pudding. Ay, akala ko yung the eating. I mean, so, benefit of the doubt. Mamaya po ilalatag natin yung mga keywords sa kanyang speech. Alright? And then, yung corresponding po na ibinibigay mo na pangako at pag-asa na naman sa mga mamamayan na nakinig sa iyong talumpati. Right? Kasi nga, yun po yun. Una, paano ka makakahingi ng agad-agad na aksyon, ikauupo lang. Di ba? I mean, Tama naman, it's tama common sense, right? So, nagsasabi siya ng mga ganito, these are all words. At nanggagaling sa kanya mismo yon na ito lang po yung mga salita. Dapat may gawa. So mamaya po, yung gawang yon, ano po yung na mga dapat niyang gawin. But again, mga kapatid, ngayon, tayong mga nagmamasid rito, palagay ko po naman, hindi natin maitatanggi. Na itong pangyayaring ito, sa pagpapalit po ng liderato, is a deflection. This is practically a cosmetic surgery ito saan malaking problema ngayon ng Marcos administration because they are under fire and they have to put the heat away from the kitchen, so to speak. Kasi hanggat nandiyan si Martin Romualdez, definitely po, connect pa rin yan sa presidente. Di po ba? So wala nang talagang choice. Whether you say, sabihin po ninyo na, hindi, dapat nga, yung nga po ngayon. So wala na. Ngayon, ang next, sabi nga ni Chacha, ang next move is that, haharap ba siya sa investigasyon kasi nababanggit na yung pangalan? Well, 2 points, no? To clear his name, o kaya po naman maglabas ho talaga ng mga ebidensya, hindi lang po testimonial, kung hindi talagang ebidensya na mag-uugnay sa kanya sa sinasabing mga korupsyon na ito. Basically, ito yung nangyayari ngayon sa atin. Hindi ho natin maitatanggihan. Masyado ka nang mainit. Nadadamay na ako. Pwede umalis ka na dyan. Yun po Or yan basically. pwedeng hindi umalis ka na dyan. Umalis ka muna dyan. Pwede, whatever it is, no? Pansamantala o ano man, well, umalis ka na muna. Ang tanong lang dito, mga kapatid, sa kanyang pag-alis, meron man pababalikin. Di ba? Sisabi ko. Mamaya pag-uusapan natin itong isyong ito. But meantime, mga kapatid, ito lang po ang, kumbaga, pinakamalaking sayang dito ho kay Martin Romualdez. Kasi, hindi ho ba't kasama sila sa mga nagbakwet nung EDSA People Power 1. Ito na po yung chance sana, di ba, na ibangon ang kanila pong pangalan. Ang siste, you blew it, ika nga. Ngayon, ang nandidiyan, nakaupo sa pwesto, si Pangulong Marcos, na isa rin, mga kapatid, na binibigyan ng pagkakataon ng mga Pilipino, di ba? Para ibangon ang kanilang dignidad at pangalan. You only have remaining less than 3 years in office. At ito pa, ang laking iskandalong ito. How do you manage this? Di po ba? Kasi ngayon, well, mawalang galang lang po, no? Kay former Speaker Martin Romualdez, wala, nag-exit ka na eto na. Nagbigay ka na naman ng mancha doon sa inyong apelyido na noon pa po naman na mantsahan nung panahon ng EDSA People Power 1. Naku po. Hindi po ba? Yun naman ang sayang. I know what you're diba? saying. Chance. Chance of redemption na Chance sana. of redemption. Yes. But you blew it.
You blew it away, boy. Kasi, di ba? Anyway, sige, And so, may chance pa of redemption si Marcos Jr. tignan natin. Oo, so Oo. Marcos Jr., don't blow it away. Tingnan natin. Oo. Okay, ngayon, ito muna. Opo, kasi mamaya po, we invite you to listen kung wala ho naman kayo pagkakabalahan. Himayin po natin itong speech ni Speaker Boji. Ano po, and muli po, kauupo lang, marami po ang agad-agad kung ano-ano sinasabi, but tingnan natin. Kasi nga, kasi mahirap. Kauupo lang para si Vince Dizon kauupo lang, di ba? Hintayin mo muna. Alright, kahit na po sino dyan na bagong-bagong talaga sa isang posisyon na makapangyarihan, lalo na, hintayin natin. Pero ito ho muna mga kapatid na sinasabi ko, kapag may reseta, Ang latest news, ito nga pagbibitiw ni Speaker Martin Romualdez, ano ho bang masasabi po ninyo? Tama ho ba ang kanyang nagiging desisyon na bumaba bilang Speaker of the House? Tama po yung kanyang desisyon na magbitaw sapagkat ang buo pong House leadership sa kanyang pamumuno ay naging suspect na dito po sa malawakang flood control scandal o yung tinatawag nating floodgate. Sapagkat para sa akin po, kung inyong kukumputin ang involved dito ay itong pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng Pilipinas ng pondo ng publiko. Ngunit sana po ay sincero ang kanyang pagbibitaw. Otherwise, ang mangyayari po dyan kung siya pa rin ang humihila ng mga sinulid dyan o he's pulling the strings behind the scenes, ay same dog, different color lang po ang mangyayari dyan. Opo, at ano bang pinakarason talaga nito, attorney, ng biglang pagbibitiw niya? Kasi nga sa mga nakalipas, prior to his resignation nga, sabi pa nga, ayaw niyang mag-resign, pero biglang ganito ang nangyari. Ito po ay acknowledgement na tumatalab naman kahit gaano kakapal ang pagmumukha nila dito po sa puot ng ating taong bayan na talaga po hindi na nila kayang i-resist. Parang naging flood control project sila, nagiba din po sila. Ngunit, kitang-kita nyo naman po sa mga ginagawa, number one, ay hindi naman po katanggap-tanggap sa iba yung naging kapalit sapagkat sa pananaw po ng iba, rightly or wrongly, ay kontrolado pa rin nila ang kasalukuyang speaker. Pangalawa, sabi nga po ni Senator Escudero, baka diversion lamang po ito sapagkat kahit na nagbitaw si Speaker Romualdez, ay patuloy pa rin po ang kurso ng investigasyon na ang pinutulig sa ay mga kontraktor at pahapyaw lamang yung DPWH officials at lalo na pinoprotektahan yung mga miyembro ng mababang kapulungan. Number two, yung pong mga witnesses at ang tinutukoy ko po ay hindi lamang si Diskaya rito kundi yung ibang mga whistleblowers ay ayaw pa rin bigyan ng proteksyon. At bakit? Sapagkat under ordinary circumstances yung mga naglalakas loob pong ganyan na tinuturo yung mga tunay na salarin di umano ay binibigyan agad ng proteksyon at nakita ko na po yan sa napakaraming mga Senate and House investigations kung paano yung mga whistleblowers ay pinoprotektahan. Ngayon po ayaw nila. At pangatlo, tuloy pa rin naman po yung mga ibang mga ginagawa. Hindi lamang sa flood control, ang dami ring anomalya sa ibang infrastructure. Mga insertions, hindi pa rin po nalulunasan. So, kung a change of face lamang po, kung parang maskara lang ang pinalitan at ang tao sa likod ng maskara ay yun pa rin, walang mangyayari po dyan. Opo, hindi ho ba pwede, attorney, na mag-resign ang isang kongresista? Kasi dito sa kaso ni Speaker Martin Romualdez, nag-resign lang siya bilang speaker at siya'y kongresista pa rin. Tama ho ba? Opo, pwede po siyang mag-resign. Yun nga po ang hinihingi nung iba, hindi lamang change of leadership. Alam niyo po, kung talagang sincere, ito ay opinion ko lamang naman po bilang isang mamamayan, kung talagang sincere sila na ayusin ang imahen ng mababang kapulungan, marami naman pong pwede na gawing speaker sana na makikita nila na talagang gusto ng pagbabago ng mababang kapulungan. Tandyan si Congressman Toby Chanco. Ang pinakamaganda sana si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. May prestige, walang kinakampian, walang bahid ng
anomalya sa kanya, walang flood control. Pero ang pinili po nila ay sa grupo rin nila. So, tingnan po natin kung ano yung magiging takbo. Kung igigiit pa rin ni Congressman Ridon yung kanyang course of investigation na pinipilit niyang ituro si Pangulong Duterte at mga senador, hindi lamang yung mga kasama niya, or mag-iiba po ang chairmanship ng Committee on Public Accounts at magiging iba po ang takbo ng investigasyon din ng Infracom. Po, sa gitna nga po nitong maanumalyang flood control projects at nadadawit nga ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez, attorney, may criminal liability na ho ba ang isang speaker na nag-resign sa kanyang pwesto? Opo, kung mapapatunayan pong may kinalaman siya o kahit hindi lamang po siya, kahit sinong kongresista, ay wala po naman silang immunity from suit. Ang meron lang pong immunity ay ang Pangulo at ang meron po ang mga congressmen ay immunity from arrest na pag ang krimen po ay hindi lalampas ng 6 years ang kaparusahan, ay hindi po sila pwedeng arrestuhin while the House is in session. Yun lamang po ang immunity nila. So, pwede pa rin po silang magkaroon ng criminal liability. Pwede pa rin po silang idemanda sa ombudsman. As in fact, marami pong mga kongresista ay nadedemanda at nasususpinde at nakakasuhan kahit po sila ay nakaupo. Katulad po ni Congressman Garin, may kaso po yung pending sa Sandigan Bayan tungkol sa Denbaksya. So, dapat po talaga congressman ka, speaker, deputy speaker, kahit ano, ay panagutin po. Opo. Dito sa nangyaring botohan na kahapon, attorney, kung sino yung pipiliing susunod na speaker, po pwede ho bang magkaroon ng eleksyon kahit isa yung kandidato o nominated para maging speaker of the House? Pwede naman po. Kung yun po, actually, alam po naman nating lahat na wala naman pong tunay na eleksyon dyan eh. Yan ay ang majority, yung super majority ay napagkasunduan na antimano na kapag bumaba sa pwesto bilang speaker si Congressman Romualdez, eto na ang ipapalit natin. It is no longer an election, it is an acclamation. Ano na lang yan eh. Pinag-usapan na po yan parang moro-moro na lamang ang nangyari kahapon. Opo, bago ko lang ipasa kay partner MJ, attorney, kung ang Speaker of the House ay bumaba na sa kanyang pwesto bilang Speaker, yung mga Deputy Speakers naman, dapat din hubang umalis na rin sa kanilang pagiging Deputy Speakers of the House? Magkakaroon po ng revamp po yan. Katulad po ng nasaksihan natin, kamakailan lamang, doon po sa Senado, kung saan nung napalitan po ni One Ball University graduate Tito Soto, si Chis Escudero, ay nag-iba po. At ang tingin ko nga po, ang punteriya talaga nila dyan yun pong Blue Ribbon Committee sapagkat tinatamaan na po yung mga malapit sa Malacanang sa pag-iimbestiga ni Senator Dante Marcoleta. So, pati po yung majority, lahat po yun, pinalitan po. So, maaari pong mangyari din yan. Sir, good morning. Yes, show. Si MJ po ito, sir. Sir. Okay, opo, magandang umaga po. Opo, nabalitaan nyo na po siguro itong panawagan ni Congressman Kiko Barzaga ng Cavite, 4th District, na sana raw ay maglabas ng HDO, Whole Departure Order, ang Philippine government para po kay Speaker Martin Romualdez, sir. Alam niyo po, ang HDO po sa ngayon ay maaari lang pong i-issue ng hukuman kung may kaso na po or upon application ng isang prosecutor for a precautionary whole departure order. So yun po ang proseso po. Kasi nga, nagkaroon ng isang kaso, yung Arroyo versus Secretary of Justice, kung saan sabi ng kataas-taasang hukuman na hindi po pwedeng mag-issue ng HDO ang executive. So yun po ang procedure ngayon. At modesty aside, ako po yung nag-argue po roon na naipanalo po yung kaso na ang kliyente ko po ay si Pangulong Doria Macapagal Arroyo. Nung nag-issue ng HDO, si then Justice Secretary Laila De Lima. So yun na po ang patakaran ngayon. Pero sir, di ba meron kayong pending case? Isa po kayo sa mga nagsampa ng kaso kay Speaker Martin, former Speaker Martin at ibang mga congressman
sa ombudsman. Last February yata yun, na-cover ko yun yung pag-filing po ninyo. Opo, kailangan po yung ombudsman po ang humiling. Ngayong wala pa pong kaso sa Sandigan Bayan, maaari po ang ombudsman ang humiling sa korte na mag-issue ng precautionary hold departure order. Kanya lamang po, kitang-kita naman po natin na yung acting ombudsman ay kamping-kampi sa pamahalaan at saksi po natin ito dahil nakikita po natin kung paano po nire-railroad yung mga kaso laban kay Justice Secretary Remulla para ito ay mabigyan ng clearance. Nilalabag na po ni OIC Dante Vargas ang sariling mga patakaran ng ombudsman, mapaboran lamang si Secretary Remulla. Paano pa tayo aasa sa kasalukuyang ombudsman na gagawin ito? Kaalyado nila sa politika. Baka ang bako, ang gusto pa nilang ipalit si Boying Remulla. Paktay na tayong lahat po pag nangyari yan. Babuya na talaga. Sorry for the term. Opo, sir, meron akong napanood na video na pinapaliwanag po ni former Justice Ascuna yung maaari na maging maaari na citizen legal action against dito sa mga mapapatunayan nga na nagkamal sa pondo ng bayan at particularly ito mga kongresista at mga mambabata. Sabi ni Justice Ascuna, if your assets are more than your lawful income, then the yung excess na assets could be sequestered by the public. Sir, bilang po abogado, anong masasabi nyo dito? Tama po yun. Talaga pong may presumption na kapag ang iyong yaman ay talagang labis-labis sa iyong legitimate income, there is a presumption that that is ill-gotten. But of course, sa ilalim ng ating saligang batas, ay mayroon pa rin tayong due process. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. So, dadaan pa rin po tayo sa proseso. Yan pong constitutional guarantee na yan ay applicable whether or not ang isang tao ay popular o galit ang mga tao sa kanya o tingin ng majority ng Pilipino ay siya isang kawatan, kailangan pa rin pong bigyan natin ng due process. The Solicitor General, as tribune of the people under the revised administrative code, ay pwede pong magsimula ng forfeiture proceedings na yan on behalf of the Republic. Opo, at sinabi ni former Justice Ascuna na yung burden of proof must be shown, attorney, sa paghahambing yung disparities sa actual o lawful income kumpara po dito sa excessive assets. Ito yung pinapaliwanag niya na baka raw magkaroon dito ng aksyon ang taong bayan. Lalo pa, attorney, napababalita yung mga lavish na lifestyle, yung pagbili ng mga eroplano, yung pagbili ng mga chopper, na ngayon ay nababalita at ngayon lang natin nalalaman, Attorney Ferdy. Actually po, common knowledge na po yan, open secret na po yan, marami nang nakakaalam dyan. Sa mga bahay, hindi lamang dito at saka kundi sa abroad pa. Ano po, lamang ay ang problema po kasi nga, unang-una ang unang-unang ginawa kasi ni Pangulong Marcos nung siya'y naupo, inabolish, nilansag niya yung Presidential Anti-Corruption Commission. Yan dapat ang pwedeng mag-spearhead o mamuno sa kahit anong effort para makuha itong nakaw na yaman. Kanya lang, tinanggal ni Pangulong Marcos. So wala na pong mabilisang aksyon ang pwedeng asahan ngayon, kundi dadaan po dun sa proseso. Dapat naman po may proseso. Hindi ko naman sinasabing tayo ay magkaroon ng mob rule at sumugod tayo dun sa mga bahay ni na Speaker Romualdez o ni Saldico at yun ay kunin natin. O wag naman po, ayaw naman natin ng chaos sapagkat yan po ay labag sa batas at labag din po sa Biblia na tayo ay magkagulo. Order is heaven's first law, sabi sa ating Biblia. So ayaw po natin ng gulo. Ngunit gusto rin natin ng hustisya sa tamang paraan. At ayan po, meron na nga pong mga nakikita tayong mga paghahayag ng sama ng loob, ng galit, ng puot ng ating mga mamamayan. At dyan na po sana mag-umpisa na magkaroon ng hustisya sa ating bansa. Opo, ano po ang mga activities na nakahanay po para po sa Citizens Crime Watch sa issue po ng mga korupsyon bilang bantay krimen po kayo, attorney?
Kami po, bukas po ay meron po kaming press conference ng alas 10 at nagbigay na nga po kami ng media advisory kung saan po ilalahad po namin kasi meron po kaming mga nangyayari po na kaala-alarma, baka hindi po napapansin ng ating mga taong bayan, natatabunan po nitong flood control yung ginagawa pong maniobra upang ipilit po ng labag sa mga patakaran yung pagiging ombudsman ni Secretary Remulla. Yun pong mga kasong final, alam niyo po, meron pong circular sa ilalim ni dating ombudsman Samuel Martires na kapag ikaw ay nag-file, automatic po yun, idadakit na yun, twin docket. Isang administrative, isang kriminal, at yun po ay ilalagay na sa case management na kanilang sistema na ikaw ay may kaso. Ito po ay hindi ginagawa kay Secretary Remulla. Siya po ay bukod tanging hindi inaplayan ng ganong batas upang siya ay magkaroon ng clearance. At higit pa po roon, may reklamo pa po, anonymous, na hindi napapansin ng ibang media na binabraso ni OIC Dante Vargas ang mga opisyal na nasa ilalim niya sa ombudsman para hindi kilalanin yung mga kasong final ni Mayor Baste at final nitong inyong abang lingkod para magkaroon ng clearance si Secretary Remulla. So ito po ay very, very brazen. Garapala na po itong hindi pa pagpapabaliwala sa mga rules at sa mga batas para lamang paboran si Secretary Remulla. So iyon po ang isang ididinunsyo po namin bukas. Po, Attorney, si Jade po ulit ito. Yung kaso po ni SOJ Remulla dyan po sa Ombudsman, iba pa po ito. Yung final po ninyo ay tungkol po yon kay Cassandra Leong at saka kay sino pa po yung isa na isinampa ninyo. Bukod doon sa kay Mayor Baste at kay Senator Amy, patungkol naman yun sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Opo, iba po yun. Yun naman po amin ay walang kinalaman doon kay Pangulong Duterte. Yun nga pong MR ni Senator Amy, can you imagine? MR, pag-file niya ng MR, ang talagang proseso po dyan ay pasasagutin yung kabila doon sa MR. Ang tagal-tagal ko na pong abogado, ganyan po talaga ang proseso sa ombudsman. Ngayon po, binaliwala nila yung prosesong yon. Dinismiss na lang naman nila basta yung MR nang hindi man lang pinasasagot yung kabila. So, kitang-kita nyo ang pagkiling, ang bias, ang prejudice in favor of Secretary Remulla. Yung akin po, very clear case yun, talagang walang warrant. Kahit maglulupasay po sila sa gitna ng EDSA, wala silang mailalabas na warrant para ma-justify yung pag-arrest kay Cassie Leong at saka kay Sheila Guo. Kaya natataranta sila sa kaso nyo sapagkat that is a very meritorious case filed in good faith. Opo, kasi nga sinasabi ni SOJ Remulla doon sa kaso ni Mayor Baste, yung ombudsman case na isinampa nga ni Mayor Baste kay Remulla, parang forum shopping daw. Ano bang masasabi po ninyo dyan? Kung forum shopping po yun, forum shopping is a defense. Dapat po yan, yung defense yan ay ilagay niya sa kanyang counter affidavit. Ngunit, hindi pwedeng walang counter affidavit. Hindi pwedeng basta i-dismiss ng ombudsman yan on the ground of forum shopping kasi hindi para sa kanila mag-determine ng forum shopping kung hindi nire-raise ng kabila. Sapagkat maluwag po ang rules ng ombudsman. Anonymous complaint niya, tinatanggap ng ombudsman sa ilalim ng charter o nung batas na nagbibigay ng mga power sa ombudsman. Anonymous nga, pwede sa ombudsman Ito pa, may complainant sworn statement, sinumpang salaysay. Hindi mo pwedeng basta i-dismiss na lang yan. Sasabihin lang sa press con ni SOJ Remulla na forum shopping, i-dismiss nila. Kalokohan po yan. Kitang-kita po yan. Garapala na po yan. Opo, at yun yung nababanggit po ninyo, hanggat hindi ito na-clear, itong ombudsman case ni Remulla, tulad nga, yung including na po dito, yung kay Senator Amy, kay Mayor Basti at sa inyo,
ay hindi po siya magiging hindi siya kwalipikadong maging susunod na ombudsman head. Definitely po, yan po ang batas. Ngayon, hindi ko po malaman talaga, alam nyo, hindi maarok ng aking maliit na isipan bilang abogado kung bakit pagdating po sa kanila parang hindi nag-a-apply yung mga rules. Sinasabi ni SOJ Remulla, yun daw, yung shortlist daw pwedeng i-ignore ng Pangulo. Saang planeta niya nakuha yun? Sinubukan po yan noon ni Ginang Macapagal Arroyo noong panahon niya na yung shortlist ay may gusto siyang ipilagay. Hindi po sumunod ang JBC sapagkat yun po ay labag sa rules. Eto, sinasabi ko na ako'y abogado ni Mrs. Arroyo. Ngunit noon pong panahon ni Mrs. Arroyo, they tried to do this, nag-refuse ang JBC at hindi namilit si Mrs. Arroyo. So in fairness to her, eto pong administrasyon na to parang ang mindset po nila at nakakatakot po itong mindset na to, sinasabi ko sa inyo, sa kanila, pagdating sa kanila, yung mga batas hindi nag-a-apply. Sa atin lang nag-a-apply yung batas. That's very dangerous. Opo. At kung sakali man, for the sake of discussion lamang po, attorney, kung sakaling magiging siya magiging ombudsman, ano yung magiging implikasyon naman? Patay na tayong lahat. Sapagkat for the first time, magkakaroon ng ombudsman na politiko. Magkakaroon ng ombudsman na siya ay naging gabinete ng isang pangulo. Ang kanyang mga kamag-anak ay nakapwesto pa. Ang kanyang mga kapartido ay nakapwesto pa. Wala pong nangyari yan sa kasaysayan ng Office of the Ombudsman na politiko. Ang usually nilalagay dyan, mga retired justice, mga career officials katulad ni Desierto, maayos po yung mga nilagay dyan. Ngayon lang po, makakandaloko-loko po. Masisira yung independence ng ombudsman. How can you have an independent ombudsman kung ngayon pa lang, ini-influensyahan na ng palasyo yung acting ombudsman para i-clear yung paborito niya, yung pinapabor niyang kandidato. So wala na pong independence yan. You can forget about the ombudsman. For 7 years, kamoting kahoy na may ulalo yung ombudsman natin. Sinasabi ko po sa inyo. Po, may mga nagsasabi din na target yung mga Duterte pa rin, lalo na si Vice President Sara Duterte na may kaso din po. Exactly po. Kaya nga po, nakikita nyo naman na nakakarimarim na ha? Karimarim na yung ginagawa nila na pagpipilit sa isang tao na hindi qualified. Hindi qualified dahil may kaso, hindi qualified dahil sa kanyang political affiliation. Isinusuka po yan bilang ombudsman, pipilitin nyo. Anong klase yan? Talagang ang target niyan ay mga, hindi lang mga Duterte, yung mga kalaban nila sa politika.